Hi guys! So today, pupunta tayo sa Santa Mesa, SM Santa Mesa para bumili ng mga pagkain ng mga alaga ko. And I don't know why, but gusto ko sa Santa Mesa, pero kasi gusto ko na medyo malayo-layo para medyo makaalis ako. Kasi guys, I'm not feeling well. I feel like hindi okay yung gising ko. Hindi, okay naman ako kanina, pero parang may something na naman sa pagkatao ko, like parang pagod or hindi okay yung mental health or something na ganun. So, yeah, I feel like gusto kong lumabas. I don't know why. I really don't know why. Bakit ganito? Yung bahay, gumulo na naman. Tapos may mga labahan ako. Kasi guys, nagpa-practice ako magkusot or maglaban ng sarili kong damit. Hindi pa kasi ako marunong magkusot. Pero kanina, naiinis ako, ganyan, walang pagkain yung mga aso. Parang sa sobrang daming gusto kong gawin. Hindi pala sa sobrang daming gusto kong gawin. Sa sobrang dami ng gagawin ko. Parang gusto ko nalang humiga. Ngayon, kanina grabe nainis ako dun kay Miko. Tapos nainis ako kay Kobe. Naglinis na rin ako dun sa mga ano ko sa taas. Then okay lang naman yun, wala namang kaso. Kaso nga lang, wala namang kaso pero may kaso. Wala na, ano lang talaga, may mga moment talagang ganito ako, may mga moment na down, may mga moment na ang gulo-gulo ng bahay. Then sa sobrang sabi ko sa sarili ko, hindi pwede to, kailangan ko talagang kailangan ko i-fix tong mindset ko, kailangan ko i-fix ng sarili ko. Kaya bago ako umalis, naglinis ako ng bahay, tapos yung mga damit, sinalang ko dun sa washing machine. Since automatic naman yung washing machine namin, kaya boom, nilagay ko lang lahat. Hindi na ako nagusot guys, bakit ko papapahirapan yung sarili ko, meron namang washing machine. So, ayan, naglinis ako, tinapon ko yung basura, nilinis ko yung taas, nilinis ko yung baba, naghugas ako ng mga plato. Yung parang lahat nilinis ko hanggang sa makita ko na okay na yung mata ko, okay na yung paligid, ganyan. Then, sa isang iglap guys, naging okay ako. Kaya sabi ko, buti na lang, iba talaga yung nagagawa na maglilinis ka ng bahay. I-fix mo yung nasa paligid mo, lahat ng mga kailangan gawin, tapusin mo na agad, ng mabilisan. Mga ganun guys, kasi the more na tatagal, the more na hindi mo magagawa, the more na magsa-cellphone ka, the more na wala ka talaga matatapos. So, talagang yun lang palang problema ko guys. Na-realize ko, yun lang palang problema ko, di ako naglinis ng bahay at hindi ako nag-ano. Yun lang guys, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Alam nyo guys, may kwento ako sa inyo. Actually, before akong kumuha ng kotse. Kaya alam naman ako kumuha ng kotse kasi nga para sa magulang ko, gawa nga ng ang hirap humingi ng tulong. Pag halimbawa emergency, wala kang bibihira yung taong tutulong sa'yo. And yung mga taong ina-expect mong tutulong sa'yo, yun pa yung mga hindi tumutulong. Yun pa yung which is normal. Wait lang. Ayun na nga guys, so story time. Kaya nga ako ako kumuha ng kotse. Kasi last 2021 ba yun? Last year lang. Ng February. Last year ng February. Natake yung nanay ko. Kasi yung nanay ko guys, maraming sakit. May tumor, may diabetes, merong sakit sa puso, may high blood. Parang yung mga pangmayamang sakit ay nakuha niya na, lalo yung tumor. Kasi ang mahal ng gamot niya guys. Yung gamot niya, before nung ako pa yung bumibili, 7,000 yung budget ko guys. Kasi monthly yun monthly yung gamot. Gawa nga ng si mama, maraming supplements din na kailangan aside sa mga gamot niya sa diabetes, sa high blood, sa tumor niya, which is, tapos meron siyang osteoporosis. Nalala ko guys nung nasa Vector pa lang ako. Ang hirap pagkasyahin ng sahod. Sobra. Kasi yung sa tuhod niya, para makalakad siya, kailangan kong bumili ng Genacol na collagen na nireseta sa kanya para makalakad siya, supplement sa tuhod. Sa mga keme-keme niya. Ngayon, yung isa nun guys, 24 pesos, 28. Basta something ganun. Mahal eh. Tapos 3 times a day niyang iinumin yun guys. For every day. 3 times a day, every day. So guys, syempre magkano lang naman sahod natin nung sa Vector, yung sa first company. Sobrang sakto lang naman sana kung walang sakit yung nanay ko. Kaso talaga madaming sakit. Ngayon guys, nung binibili ko yun, hindi pa ako nakakalipat sa peak. Talagang struggle is real. Hindi man na pero mo kakain ka sa North Park, syempre papaano mo lang yung, para matikman mo man lang yung mga hindi mo natitikman ever since. Ngayon kain ka sa North Park, kasama ko pa yung mga friends ko, yung sila Mau, sila Tapos maghahati-hati pa kami niyan sa sa babayaran, kasi nga yung kinuha namin yung hot good for ganito na, good for 3, good for 2, ganyan. So hati-hati, ganyan kami guys katipid dati. Sobrang kasi lahat kami may mga responsibilities sa pamilya. So lahat kami iba't ibang obligasyon. Lahat kami puro pamilya ang nasa focus. Kami, ang tawag nga sa amin dati sa office, minions. Minions kami kasi bukod sa nakapalda, lahat kami
Maliliit din talaga. Tapos, parang bumagay na nga rin yung ganun kasi nga, lahat, at sa dami ng obligasyon namin, alam mo yun, parang di mala namin mapasayaba yung sarili namin. Gawa ka na mas inuuna namin yung pamilya namin. Yan. So, ito na nga, 7,000 nga yung budget. Sabi ko, di na kaya to. Ganyan. Hindi na namin kaya hindi ko na kaya to yung ganito kalaking amount ng gamot. Wala pa yung bigay mo sa nanay mo, wala pa yung tubig, kuryente, yung mga ganun, wala pa yung mga ganyang bagay. Gamot pa lang yun. So sabi ko hindi na kaya. Ang basic ko sa Vector, 12,000. Tapos, umangat ng 15,500. Tapos may mga allowance, mga ganun. Kasi hindi na talaga kinakaya, guys. Ngayon, nag-decide na ako lumipat sa PIC, sa Makati. Yan. Diyan naman yung medyo na-feel mo naman na tumaas na yung sahod mo. Ang malinis na nakukuha is 27,000 for a month. Medyo nakakaluwag-luwag, nakakakain ako ng kaunti sa mga mga kung saan mag-aya yung mga friends ko, ganyan. So, okay na rin. Ganyan. Pero, still, malaki pa rin talaga yung gastusin. Ngayon, balik tayo dun sa yun na nga, nag-work from home, mas lalong naging okay yung trabaho, yung pasok ng pera, mas naging, stable. Nabibili-bili mo na rin yung mga, yung mga gusto mo sa buhay. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para na rin sa sarili mo. So guys, eto na nga, 2021. Alam ko 2020, nagkaroon na ng work yung ate ko ng 2020. So, tinatulungan niya na ako guys. 2020 kasi was the hardest part of my life. Nandyan yung problema sa sarili, problema sa pamilya, problema sa mga gastusin. That's the hardest part of my life. Kaya, nung 2020, nakapasok yung ate ko dun sa work ko. Kaya natulungan niya ako guys. Natulungan niya ako sa mga gamot. Naglagay ako ng sa kanya na, ito, sagutin mo tong gamot, tapos ito bibigay mo kay mama, yung mga ganyan-ganyan. Naghati kami, in short, naghati talaga kami sa gastusin sa bahay. Kasi guys, 2020, remember lockdown yun. Then, since lockdown yun, ako lang guys nagtatrabaho gawa nawalan ng work yung ate ko kasi nga kailangan ng kumeme. Wala na masasakyan. Ganyan. So, yun na nga, 2020, nagkaroon ako ng katulong sa buhay. Katulong sa buhay. Nagkaroon ako ng katulong. Tapos, 2021, yan, okay naman yung lahat ng bagay. Ang dami. Yun nga lang, yung nanay ko medyo hindi nagiging okay yung health. Ang daming mga supplements na kailangan bilhin, King Herbal, yung mga, basta iba't iba guys, para lang bumuti yung, ipakiramdam niya pa. So, in short guys, yung sa ilang taon ng namin, laging ang priority namin yung magulang ko. Kasi nga, syempre siya na lang naman yung meron kami, hindi na kami, laging mama ko na lang namin, wala na kaming tatay eh. 2022, inatake yung nanay ko February. That's the moment na akala ko wala na yung nanay ko kasi madaling araw tatrabaho kami ng ate ko. Ako kasi may sarili na akong space, so doon na ako sa kabila. Tapos nung yung moment na yun, si ate sumisigaw pala. Narinig ko kasi nagkukul ako that time. Then narinig ko yung mga aso, iba yung sigaw, parang alam mo yung sobrang pag-aalala, parang sobrang balisa ng mga aso, hindi talaga tumitigil. So sabi ko yun, di nagkukul ako, binaba ko yung call ko nun. Tapos, sabi ko, anong meron? Yung parang tataka talaga ako kung anong meron. May pati si Miko tumatahol. Ng matindi na yung tahol niya. Pumunta ako sa kabila. Hanggang sa hindi, bago pa man nun, may narinig akong, ganyan, sumigaw ng gano'n. Tapos, parang may nagwawala. Parang something gano'n. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa kabila, anong meron? Yun na guys, ako na nakita yung nangyayari. Si Ate Leia, karga na yung mama ko, yung gano'n, nakaganon siya sa balikat. Sabi ni mama, anak, di ako makahinga, ganyan. So, I was like, sabi ko, ano nangyayari, yung mga ganyan. Ganun yung mafe-feel ko. Every time naalala ko yung guys, naiyak ako. So, naiyak ako punyeta. Tapos sabi niya, hindi ako makahinga, ganyan. Sabi niya gano'n. Tapos si Ate Leia, sobrang, break time lang muna tayo guys. So sabi si Ate Leia, sobra siyang taranta. Kasi ate ko tarantahin. Sobrang natataranta. Ngayon, sabi ko, kumalma ka kasi di siya makahinga. So, ang nangyari pala, uminom siya kasi mataas ang sugar niya. Kasi pag stress guys, talagang tataas ang sugar. Matik yan. Ganun, kasama yan sa Ngayon, mataas ang sugar niya, uminom siya ng apple cider. Tapos ng luya. So, uminom siya noon, tapos kakainom niya lang ng gamot. Ang nangyari, nag-acid reflux siya. Tapos, doon na nag-start yung nakahiga na siya, tapos, hindi na siya makahinga. Wala daw papasok na air.
wala daw napasok na air dun sa ano niya. So, ang nangyari, yun na nga, nagsisigaw si ate ganyan, tapos si nanay ko, pinaupo namin. Ang daming, hindi na wala na sabi ko, tumawag ka na ng sabi ko kay ate. Tulong, ganyan, ambulansya dadali natin sa ospital. Hindi na kasi kaya, hindi nakakayanin yung ganyang system. Ngayon, may tinawagan si ate na ambulansya. Available naman yung ambulance kaso medyo mali lang talaga na kinausap. Mali lang ng taong nakausap. Kaya hindi siya pumayag. Tapos ako guys, alam mo yung parang sabi ko, napapaano na ako sa sarili ko. Sabi ko, punyeta. Bakit Bakit ganun eh? Kung kailangan mo tsaka negative, bakit ganyan? Bakit ganyan siya eh? Ganyan. Sinabi ko. Tapos, buti na lang, itong yung friend ni ate na may kotse. Yung friend ni ate na may kotse, siya, nasa taga Novaliches. Talaga sumaklolo siya. Doon ako naging napaka-thankful ko talaga kasi nga, ang tinulungan niya kami kahit malayo siya. So, yun nga guys, so in-expect mong tutulungan ka, hindi ka talaga, huwag ka na mag-expect, sabi na. Tapos guys, ito na nga, yung balik tayo sa nanay ko. Doon ko nakita yung pinaka-worst na itsura ng nanay ko. Nangitim na siya, tapos, to the point na umihi na sa lawal, ganyan. Ang dami ng so akala ko that time nung umihi na siya, wala na. Kasi maitim na yung niya guys eh. Yung labi niya, yung mga kuko niya, wala na. So akala ko wala na. That time. Tapos yung na lang ako, sabi ng ate ko, manalangin ka tayo, ganyan. E di, sa nagpipray ako talaga sa loob ko. Then yung, ano ba nangyari na? Umihi na, naihi na siya. Tapos akala ko wala na kasi nanahimik na siya eh. Tapos yakap-yakap po yung nanay ko. Nanahimik na nakayuko, ganyan. Tapos, bigla siyang gumalaw, yung parang biglang okay na, bigla naging ganun, bigla naging okay na. Tapos, akala ko talaga that time wala na. Tapos sabi ko okay ka na, ganyan, hindi na daw siya nahihirapan, biglang ganun yung nangyari. Tapos, sabi ko, sinugod namin siya, sinugod pa rin namin siya dun sa East Avenue. At that time, COVID season pa rin. Pagdating doon, tatanggapin daw siya ng hospital, pero wala siyang kasama kasi nga baka kasama siya baka may COVID siya. So sabi namin hindi pwede kasi nga baka mamaya mahawa yung nanay ko dyan, baka lumala lang yung sakit at baka hindi na since guys yung East Avenue kasi hindi naman talaga siya ganun na hospital, diba? Parang sa dami na kasi ng kinikater nilang tao, marami na rin napapabayaan. So dyan din kasi sinugod yung tita ko. So ayun guys, okay naman sila kaso nga lang overload na kasi ng mga pasyente nila. So ayun na nga, inuwi namin yung mama ko kasi sabi niya okay na siya. Baka sakali lang na maging okay yung pakiramdam niya the whole night. Kaya inuwi na namin. Then umalis na yung naghatid sa amin, yung kaibigan ni ate, umalis na. Papunta na sila, parang nasa bandang Regalado, parang something ganun. Ay, biglang inatake yung nanay ko ulit. Ito na yung pangalawa sa matindi. Pero hindi, parang ito yata pinakamatindi. Yun na guys, nangitim na talaga, tapos gumagano na yung ulo niya, yung parang kala umingiwi na rin, tapos pula na yung bibig, yung ganyan. Tapos sabi namin, shit, ganyan. Tapos tinawagan uli ni ate, yung kaibigan niya. Bumalik yung kaibigan niya, sobrang ang bilis nung nung pangyayari. Sabi ko, dali na natin si mama sa FEU. That time guys, wala na akong paki kung magkano gagastasin kasi nga, sabi ko, bahala na, parang mag-advance na lang ako dun sa mga boss ko. Kaya, sabi ko, sige, dali na natin, ganyan. Dinala namin dun guys, dun siya nagsimula ng sunod-sunod na episode ng atake niya. Na to the point na, hindi na, parang hirap na, napapagod na yung nanay ko. Kasi walang tulog, wala anong oras na, ganyan, bawal magpuyat kasi mama ko. Wala siyang tulog, tapos ang taas ng sugar, tapos gano'n. Naghalo-halo na lahat ng sakit niya, yung atake niya. Then, bago siya gamutin guys, edi pinasok siya dun sa sa emergency. Bago siya gamutin, tinanong ako kung kaya ba daw na, yun nga, bawat lapit daw ng doktor, 2,000, ganyan, bawat check ng ganito. Ganun yung yung presyo. Kasi babayaran mo din yung yung suot nila. Yung ba tawag dun, basta ganun. Tapos, sabi ko, sige lang po, ganyan. Kasi guys, yung mukha din kasi namin, yung mukha namin ng ate ko, lalo ako guys, since hindi ako pala ayos, talaga mukha akong basura that time. Gawa nga ng emergency din talaga, di na ako nakapag-ayos-ayos talaga. Mukha na akong dyan lang talaga. Ngayon, doon na nila sinimulan ng gamutan yung nanay ko. In-injection na para sa seizure, pag masakit ang ulo, injection na para mawala. Ang galing din talaga ng FEU. Basta alam niyo yung feeling na basta may pera ka, buhay ka. Mabubuhay ka talaga. Pero, kamusta ang bill mo? Malaki din talaga. Malaki masyado. Ngayon,
in-injection na ng para sa sakit sa ulo, sa seizure. Basta lahat ng ma-feel ng nanay ko hanggang sa 2 days ata kaming tinagal doon. Sa emergency, 2 days ba? Ay, wala pa kami 24 hours. Kasi kung nasa loob kami ng 24 hours, pasok sa PhilHealth yun eh. Kaso, hindi siya pumasok eh. So, wala pa kami 24 hours dun sa emergency. Okay na. Naging okay na yung nanay ko. Nakatulog na mahaba. Tapos, hindi na siya inaatake. As in, nakala namin, alam mo yung guys, sobrang balisa ako. Alam niyo yung feeling na nasa ospital ka, tulog yung magulang mo. Tapos almost 24 hours hindi ako kumain, hindi ako uminom. Kasi sa sobrang stress. Sobrang stress ko. Tapos totoo pala yung pag na-stress ka, yung lalakad-lakad ka dun sa na pabalik-balik. Yung sa ospital, yung pabalik-balik sa sobrang balisa ako. Akala ko that time, parang, ano ba yan? Joke lang yan. Parang grabe naman yan. Totoo pala yun. Totoo pala yung pag-stress ka, kaya meron ka, mababalisa ka talaga. Then guys, ganito na nga. Naging okay yung nanay ko. Dito na tayo sa bill. Ang bill namin nasa almost 50,000 sa loob ng 24 hours. 50,000 guys. So, nag-discount ng PWD naging, ilan pa? Parang ang total ng binayaran namin nasa 40. Parang ganun. Basta nag-discount, ganun na lang binayaran namin. So, savings, tapos yung yung ate ko, 10,000. Tapos savings, tapos hindi na ako nag-advance dun sa boss ko. So, ayun na nga guys. So, lahat ng mga nangyari na yun, after na nakauwi ng nanay ko, naging okay na lahat. So, yun yung reason kaya September, kumuha ako ng sasakyan. Kasi, wala ibang tutulong sa'yo guys, kundi sarili mo lang, pamilya mo lang. Wala, ikaw lang. Ayoko ng ganun, hanggat maaari, kung kaya kong resolbahan. Re-resolbahan ko, gawa ng madidisappoint ka lang talaga. Hindi ka naman nila obligasyon, pero still, marami din silang problema at kailangan mong isipin na hindi ka naman dapat nila iisipin or problemahin. So, yun guys, yun yung reason kaya ako nakakuha ng kotse. Awa tulong naman, hindi pa naman naaano yung nanay ko ulit. Wag naman sana yung na-hospital ng ganun katindi. Kasi sobrang traumatic nun guys. Sobrang traumatic nung nangyari sa amin na gano'n. Na every time na tumatahol yung aso guys, tuwing nasa kabila ako, nagtatrabaho. Every time na tumatahol yung aso, sabi ko, tatawagan ko sila. Sasabihin ko, ano to? Anong meron dyan? Ba't tumatahol yung aso? Lagi akong ganun guys, kasi nga na-trauma na ako. So every time na na may mga sitwasyon na kailangan gawin, may mga problema kami, gusto ko na sinusolve ko na agad. Especially yung pag about sa magulang. So, yun lang guys. Yung talaga reason guys. Kaya nga, hindi ito pasok sa luho na tinatawag nila na, nagdi-depreciate yan, ganyan. So, wala akong paki dun guys. Kasi ang paki ko every time na, etong kotse na to para to sa magulang ko. Na every time na kailangan namin kunin, kailangan namin may nangyaring ganito, ganyan, makukuha ko agad gawa ng, alam ko kasi na yung ganitong sitwasyon ng magulang ko, ito talaga yung kailangan namin. At of course, emergency fund. Kailangan yan guys kapag may mga ganitong nangyayari, may mga sakit sa pamilya. So yun lang guys, shinare ko lang talaga kung bakit ko ito nakuha tong kotse. And blessing naman din talaga to kasi lagi naman kaming ligtas kapag dito, kapag gamit, lalo kapag kasama ko pamilya. Yun lang guys, yun lang. So, yeah, sana may na-inspire ako dito sa video. Nakakaiyak na umiyak pa talaga ako kasi every time kasi naalala ko yun, naiyak lang ako kasi ayoko na ma-feel yung mga ganong moment. Or, syempre, sino ba namang gustong ma-feel yun na makita na hirapan yung magulang mo, diba? Kaya nga guys, lahat talaga yung sinasabi nila, masyado ka ng sa parents mo, sa ganyan. Mas inaano ko kasi, mas chine-cherish ko yung moment na kasama ko yung pamilya ko, kaysa kasama ko mga kaibigan ko. Ilang bye!